discipline naman. Sunod mo ko lang. Hindi ko papalitada. Okay. Ngayong araw nga ito pala mga Korago, nandito pala tayo ngayon sa Barangay Luluwasan. Dito pala sa Barangay Hall, kung saan dito naman tayo nagtrabaho. Pagkatapos nga natin gumawa doon sa may Pararaw. So bali dalawa pala kayong papalitan dito. Yung isang pinsang ko at isang tito ko. So ito palang gagawin namin. Ito yung dating stage na ngayon ginawa na lang evacuation center. So pagpunta nga namin dito, unang ginawa namin na itong biga na may overhead. So bali magpaplaster pala kami dito ng overhead ng biga na mayroon naka-arko. Hindi lang ito papalitan dahil ito ipupuruan pa namin. Kaya naman ngayon naman tayo makakaranas sa magpupuro na pinagpalitadahan. Dahil alam naman natin na hindi na uso yung pagpupuro na simento. Kapag nagpapalitada o nagpipinis ng mga pinagpalitadahan. Pero dahil yung patakaran dito sa ginagawa namin, kaya syempre mapakita naman natin yung tinatago natin na galing. Pagdating sa pagpupuro at pagkakanto ng mga poste at biga. So unang pasok pa lang namin para dito, ito yung pinagawa sa amin at pinagtulungan namin para na mabilis matapos. Kung napapansin nyo, naka-arko siya. Dahil dati lang ito may biga at may poste at may bubong dahil nga dito sa may stage. Kaya naman naka-open lang ito dati at walang partition. So ngayon ginawa na evacuation center, kaya inasintadan at naglagay ng partition. Ito kasi sa amin pag mayroong masamang panahon at bagyo, naglilikas yung mga residente na malapit sa baybayin ng dagat. So madalas likasan ng mga residente na luluwasan ay yung eskwela ng bagong lipunan elementary school. So dahil marami rin nga lumilikas dun kapag masamang panahon at madalas nagsiksikan na, kaya naman ito siguro na pag-isipan na gawin na lang evacuation center itong bakanting stage para magamit kapag may masamang panahon tuwing may bagyo. Kaya naman dito tayo ngayon para magpalitada dito nga sa mga biga at poste. So bali nabutan pa namin dito, nakapalitada na yung mga wool dito sa loob. Kaya ng poste lang at mga biga ang ginagawa namin. So dito nakadalawang biga na pala kami ginawa kasi pahapon na. Di ko na rin sa inyo ipakita yung isa kasi nabisi na tayo. Tapos umuulan pa kaya sinasabuyan naman punti-unti ng simento. Napapansin nyo naman yung wala pinatalahan, medyo nagkakaroon na ng moist at yung asintada sa taas. Dahil nga sa mga oras na ito ay kasagsagan ng lakas ng ulan. Kaya naman si Tumi na madali na namin para matapos na. So gagawin pa sana namin yung taas kaso hindi na kayang kapitan ng palitada dahil basa na. Kaya naman babalikan na lang namin bukas kapag tuyo na at kung wala ng ulan. So dito pinupuro na pala namin tapos kinakantuhan na para masilayan na naman natin muli pag makinis at pinuruan yung mga biga. So syempre bago ito pipinturahan kailangan ito lasunin para kumapit yung mga pintura at hindi mabakbak. Dati nung uso pa yung palitada na pinipinis na puro ay hindi tayo nawawala ng rudilang bakal at rodilita. Dahil pag ginamit mo kasi ng rodilita yung mga kantuan ng mga biga at poste talagang tuwid na tuwid yung mga kantuan at matatalas pa. Sabi nga ng iba pwede na pangahit ang balbas. Pero sa mga panahon na ngayon nalaos na yung pagpupuro pati yung paggamit ng rodilitang kahoy. Mayroon na lang ilang kapagawa pero hindi na madalas. Kumbaga ilan-ilan na lang yung mga interesado na magpapinis at magpupuro ng kanilang pader at biga at poste. Dahil hindi naman natin aminin talagang usong talaga yung rough na finish ngayon. Dahil yan sa nilabas na skim coat pampakinis ng pader. So paano mga Koragon? Ito pala yung ginawa namin. Tinapos na para makapagpahinga na.